kay dakila niya. Hapon. Bawat saglit. Naanam namin at tatanggapin ang tao. Ng Espiritu tumanggap sa Kanya. So, walang isa mang nilalang na nagnasa ng magpakasakit, magpakahirap para sa kapwa niya. Maliban ang damdamin niya ay tigib ng pag-ibig. Walang makagagawa ng pasakit at sakripisyong tinatawag, kundi ang pananalig at pananampalataya ay matapat. Kaya tiyaon ang nais niyang mabuhay sa mga anak niya. Yaong amang tapat na magmahal kanino man. Yaon ang gusto niyang mapadama sa lahat ng dako, sa lahat ng mga anak niya, upang ang pandamang yaon, kapag damang-dama nila, di mahirap para sa kanilang mahalin ang kapwa-tao. Yaon ang layon at nasa niyang mapakilala ang katapatan at pagiging makatotohanan. Sapagkat kapag ito ang taglay ng mga anak niya, wala nang talusira at mapagmarali sa kapwa. Kundi lahat ay gagawin niyaon dahil bukal ang kalooban at ang Ama ang siyang naroroon. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, paano mo masasabi sa kapwa mo tao, ang hawak mong kamote ay matamis kundi mo pa natikman? Kaya't kailangan tinikman mo muna yan bago mo sabihing matamis iyan, upang kapag tinikman niya, hindi ka mapahiya. Paano mo masasabi malinamnam ang itlog na yaan kung hindi pa muna ikaw ang unang tumikim? At nang matikman mo'y nasabi mong totoo ngang malinamnam. Kaya't nang masabi rin ng kapwa mo na pinatikim mo, malinamnam nga'y nagkaisa kayo ng panlasa. Paano mong masasabi sa kapwa mong ako'y mapagmahal kung di ka mapagmahal? Ako'y natuto sa kalooban ng Ama kung di ka pa natututo. Ako'y nakadama sa Ama yamang hindi ka pa nakadama. Ako ay nag-aral ng inhinyero kung guro pala tinapos mo. Ako'y marunong maglaba, ngunit hindi pala. Kaya't nang paglabahin ka, hirap na hirap ka dahil nagyayabang kang kaya mo at marunong ka. Ang lahat ng sinasabi ng Ama'y kayang gawin niya. Ang lahat ng mga ginawa naman niya ay totoong bukal sa puso niya. Kaya lahat ng mga ginagawa niya ay hindi nahihirapan siya. At hindi nagsalitang reklamo kay tao, kundi ang taong nagrireklamo sa kanya. Kaya nga ang wika ng Ama, gawin niyo muna mga anak ko, bago niyo makita ang totoo, na ako'y mapagmahal, din naman niyo na ako. Na ako'y mapagkalinga dahil batid niyo.
na ako'y buhay dahil nasa sa inyo ko. Masasabi mo bang buhay na buhay ang ama mo, sa iyo'y patay naman siya? Masasabi mo bang magsabuhay ka sa aral niya, ikaw na may hindi nagsasabuhay? Kaya ang lahat ng ginagawa mo, dapat totoo sa iyo. Upang lahat ng sasabihin mo, totoo rin naman na magagawa mong tapat sa puso mo. At yaon ang layo ng Ama, kaya sa mga nakita niya at nasaksihan sa mga anak niya, hindi siya nasiyahan. Hindi siya nagalak. Hindi siya natuwa. Hindi niya naramdaman ang katapatan at katotohanan. Kaya't ibinaba ang magiging tapat at makatotohanan yaong kanyang anak na ipinamahagi ang katapatan at pagiging katotohanan. Kaya ngayon ang mga tumatawag na ama ko, ay kumikilalang may ama nga sila. At ang kinilalang ama nila, yaong nagpakilalay ama rin niya. Kaya't nasabi nilang, kaisa ang Kristo. Mga minamahal, inyong pakinggan mula kay Mateo. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at ang kanyang mga alagad, at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila sinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y mapugpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat isang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo, at nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Maraming tao ang nagsasabing, sundin mo yan, sundin mo ito, ngunit siya di niya sinusunod. Gawin mo yan, gawin mo ito, ngunit siya di niya magawa. Pumunta ka doon, pumunta ka riyan, ngunit siya di makatungo. Sumuong ka dyan, sumuong ka dito, ngunit siya'y duwag at takot. Sinasalang-alang niyang sarili, baka siya ang masaktan. Ngunit wala siyang pakialam sa kapwa, mapahamak iyan. Sapagkat siyaon ang pawang katotohanan ng kapaimbabawan. Ngunit ang wika ng Ama, ang pagiging alipin mo, ay pagiging marapat na matapat ka. Sapagkat kung paano ka naalipin at pinaalipin mong sarili mo sa katapatan mo, lugod naman ako sa iyo. Kaya wika nga niya, sundin mo kung ano ang layon ko, tupdin mo kung anong aral ko, yamang ako'y sinusunod mo at sinusundan mong totoo, magiging isang halimbawa ka sa kapwa mo. At yaon ang layon at nasa ng Ama. Sinasabi mo sa kapwa mo, huwag kang mahuhuli, lagi ka namang huli. Ika'y huwag liliban, lagi ka namang lumiliban. Huwag kang magmalasakit sa hindi mo kaano-ano,
Ngunit siya kapag gusto, pinagmamalasakitan at ang ayaw ay hindi niya. Gayon ang tao. May gustong sarili, may layo na sarili. Ngunit sinasabi layo ng ama at layunin ng ama ang ginugusto at sinusunod. Ngunit mabibigkas mo ba ito sa ama? Na ama, tapat ako sa iyo, totoo ako sa iyo, yamang nakikita niyang hindi totoo sinasabi mo. Kaya't ang layon at nasa ng ama, tupdin mo ang aral niya, sundin mo salita niya, at iwagayway mo, tapat siya sa iyo. Mga minamahal, mahirap to pa rin ito, ngunit subukan ninyo. Kapag napatotohanan nyo kung anong ginagawa nyo, yung sinasabi nyo, kayo mismong masisiyahan at padadama ng ama ang katapatan niya, kaya't aaliwin niya kayo. Kaya sa kabila ng mga ginagawa mong palagay mo'y hirap ka, ngunit di mo pala nararamdaman. Palagay mo'y mahirap, hindi pala mahirap, magaan lang pala. At sa palagay ng kapwa mo'y ikay hindi totoo, ang palagay nila'y hindi bali. Kung ang palagay naman sa iyo ng amay totoo ka, mas mainam ang madarama mong higit ang galak sa puso mo. Sapagkat siyaong kagustuhan niya, ang sinusunod mo, hindi ang kalooban mo. Yaong kagustuhan niya, ang tinupad mo at hindi ang kagustuhan mo. Yaong sinambit niya na sinambit ng bibig mo at inalam mo sa kanya ang ginagawa mo, hindi ang inaalam mo at ginagawa mo'y kagustuhan mo bilang tao. Kaya't ang wika niya, anak, huwag kayong tutulan sa mga mapagpaimbaba. Alalaong baga kay galing mangusap ngunit kulang sa gawa. Kay galing magsalita ngunit di matupad. Ang layon ko'y gawin ninyo kung anong sinasabi nyo at pakikita ko rin kung anong salita ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nagagalit ang ibang nilalang sa matwid at tapat na pangungusap. Ngunit subukang maging tapat at matwid na totoo, hindi masasakitan kaloobang tinataglay. Sapagkat kung paano katapat at matwid na sinambit ko, yaw ng ginagawa, anong dapat ipagdamdam, ikasakit ng kalooban. Yaw ng pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya't ang wika'y maging tapat at makatotohanan, puso mo'y di magiging masakitin at maramdamin. Sapagkat kung paano katapat kanino man, nilalaga ko naman sa iyo, damdamin mo may katapatan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. O aking ama, matwid sa tuwina, salita mo'y matapang na binikas, matwid ka totoo sa lahat ng sandali. Aral mo'y nagbibigay sigla. Ikaw aking ama, ang tunay na liwanag at buhay. Kung ika'y kikilalanin at tapat na tatanggapin, di kailan pa man maninimdim. Habang gumaganap sa iyong kaukulan, tibay ng loob ang siyang nakakamtan. Maaliwalas na kaisipan ang siyang ganap na nangingibabaw. Pagkat ikaw, Ama, ang siyang lubos at marapat, hindi ka nagbabago, wala kang pagbabago, noon ngayon at magpakailanman. Kung ang hangin may napipihit mo ito, kung saang dako mo ninanasa, na mapabugso at mapalakas,
gayon din naman sa bawat anak mo. Yaong tumatalima sa'yo na tulad ng hanging likha mo, kung saan mo sambitin na doon pumaroon, maibibigay ang lakas na taglay. Kung ang hangin na walang kaisipan, patuloy na sa'yo'y nagnanasang gumana, sumusunod sa'yo, tumatalima pa. Ano pa kaya yaong iyong mga anak na binigyan mong sentido upang ganap pagnilayan at suriing mainam yaong kanilang gagawin at tutup din man lang na ikaw ang siyang pakinabang, nakakamtan nila sa kanilang buhay. Saan pa may di mapaparang sa tuwing ika'y kanilang sinusundan. Ikaw aking Ama, ang tunay na katuruan, ang iyong kautusan, mga panukalang mainam, kailanman hindi ito magkakamali. Kaya't ang sinuman sa'yo'y nagnanasa, tumalimat sumunod sa tuwina. Nakikita mo't walang malilihim, natatanto mong lahat aking Ama. Kaya't sila ay aliwin, palakasin mong damdamin, pangunawang marapat, malawak na kanilang matanggap, yaong sa isipan ay manahang ganap, upang sa pagtalima nilang pat na natutupad nilang ganap ang iyong layon. Mapapakita mong ika'y rin matapat, kailanman di nagbabago sa kanila. Ama, ikaw ang lahat, ikaw ang kalasag, ikaw ang buhay, ikaw ang tibay nila, ikaw ang maging ganap sa lahat-lahat upang magliwanag. Yaong anak mong nagnanasang ika'y kamtin, mga anak mong naghahanap na tuwiran, masumpungan kanilang ganap aking Ama. Makapanahan ka sa bawat araw at magdama, sa buhay nila'y maging ikaw ang manguna, at huwag kailanman na maparang yaong iyong espiritu hindi mahawakan, hindi kailan pa may masisilayan, kundi ikaw aking Ama, madarama ng tuwiran sa iyong mga anak na naghahanap ng matuwid at dapat at marapat sa pagiging ganap mo at lubos, Ama. Natuwirang banal, banal kailanman at di mamamatay. O aking Ama, ikaw ang kanilang buhay. Di kailanman ikaw ay naparang, at di kailanman ika'y mawawalay sa iyong mga anak na tuwirang hahanap ay ikaw, ikaw, ikaw lang
saglit sa tao ay mangusap na tulad ng nasa mo na nasa ko bilang espiritu na alay mo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. O kay buti mo, Ama, kung minsan lupa mang naturingan na di sumisibol ang bunga ng mga halaman. Nagigitlapang nagtanim sa kanya't pinatubo mo't pinalabay yaong kanyang mga sanga. Na isang araw na magising sila, siksik pala ng bunga. Ano nga bang hindi mo magagawa? Sa nanaisin mo't gugustuhin, Ama, sapagkat ang lahat ng kabutihan at kabanalan ay tanging sa iyo lamang. Gayon din naman ang mahimalang gawa at mahiwaga, sapagkat ikaw ang dakila. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kung kaya't ang wika mo, kumilala kayo at kikilalanin ko kayo sa matwid na gawa nyo'y angkop sa akin ito. Kaya't kung papaano'y tinupad nyo'y sa akin, tutuparin ko ang marapat sa inyo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay bang Ama? Anong habili ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya sa katauhan ng nagkatawang taong Jesucristo? Huwag tutularan ng mga gawa ng mga eskriba, mga mapagpaimbabaw nilang gawa. Sapagkat kay daling sabihin sa tao, ngunit mahirap tupdin. Ngunit nakikita ng Ama kung anong pagmimika mo at kung paano pagmimithi mo. Kaya't ang layon at nasa niya, Anak, ang hindi mo kaya, sa akin mo hilingin at tutugunin kita, yamang mabuti mithiin. Buhay bang Ama? Kaya, sino nagmimithi ng kabutihan na hindi niya kakayanin ng pagiging mabuti? Sino ang nagnanasa ng kabutihan na hindi niya magagawa ang kabutihan? Kung ang gagawin mo at tutuparin mo'y para sa Ama at sa kapwa mo, babahaginan ka niya ng puso niyang matapat. Ibibigay niya sa iyo ang sa iyo'y dapat at marapat, sapagkat siyang kalasag mo, siyang buhay mo, siyang lahat sa iyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Walang pinagkaiba sa may ari ng grocery sa limbawa. Utos din utos doon, utos diyan sa mga tauhan. Siya'y nakaupo lang. Napalalago ang hanap buhay niya ng mga tauhang ito. Ngunit hindi pa niya madama yung pagmamahal sa kanila at pagpapahalaga nila. Kaya mayroong mga tauhan na nagwawalang hiya. Sapagkat ang alam lang nila, mag-utos at kwentahin yung sinusweldo nila. Ngunit di nila alam yung pagpapakasakit at kahalagahan nila na kung wala sila, ay hindi aandar itong negosyo niya. Ngunit ang Ama'y iba. Alam niya yung mga alipin niya na ginagamit ng kanyang kabutihan at ang kanyang kabanalan ng tinataglay. Kaya't kailanman na hindi sila pababayaan. Hindi niya iiwanan. Hindi niya hahamakin.
kundi kanyang mamahalin. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kaisa niya sa kanyang kabanalan, kaisa niya sa pagpapalago ng kabutihan, kaisa niya sa pagtupad ng kanyang kagustuhan. Pababayaan ka ba, anak niyang tapat at makatotohanan din sa kanya? Magnilay, magbulay. Kaya kung naglilingkod kayo, suriin niyo muna sarili niyo. Bago kayo magreklamo, ba't di pinagbibigyan kayo? Bago kayo magtanong, ba't di binibigay hiling niyo? Bago kayo magreklamo, bakit kayo ganito at ganyan, samantalang naglilingkod kayo? Suriin ang puso nyo. Totoo ba ito? O nakisakay-sakay ka lang sa kapwa mo? Nakiisa ka lang dahil gusto mo at may hinihiling ka, ngunit walang bukal na pagmamahal? Alam ito ng Ama. Kaya't ang wika niya, anak, bawat ginagawa mo'y gawing marapat mong may katapatan at ako'y mararamdaman mo. Hindi kita pababayaan, kita'y gagabayan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, kaya nga't hinambing sa isang baging ng kamote, na habang tinatalbusan, sumusuhol ito. Tinalbusan mo sa kanan, susuhol sa kaliwa. Tinalbusan mo sa diretso, susuhol sa paliko. Sapagkat habang nabubuhay ang baging ng kamote, pinasusuhol upang may makuha. Kung magkagayon, isa ka sa ginagamit ng Ama para tumanglaw sa kapwa mo, madidimlan ka ba? Magpalakas ng kapwa mo, pahihinain ka ba? O maliw ng kapwa mo, palulumbayin ka ba? Magpabusog ng kapwa mo, gugutumin ka ba? O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Doon napapakita ng Ama, ang di mo kaya ay kaya ko, anak ko. Kaya't yamang totoo ka, patutunayan ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't ang habilin, huwag yung tularan, mapagpaimbabaw na nilalang. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay mag-umapaw. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Paano mong masasabi sa kapwa mo, sumalok ka na ng sumalok ng tubig na ito, sapagkat pakikinabangan mo balang araw pag nag-imbak ka? Kung ikaw na may walang nakaimbak at utos ka lang ng utos, baka yung sumunod sa iyo, siya pang naunang nakinabang, ikaw na nagturo, bandang huli wala kang malagok. Sapagkat magaling kang magsalita, ang inutusan mo na may tapat. Kaya ang wika ng Ama, kung sinong tapat, siyang nakikinabang na ganap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, sinabi mo sa kapwa mo, magbungkal ka ng magbungkal. Magtanim ka ng magtanim at marami kang aanihin. Ikaw na may tamad magtanim. At yung kapwa mo sumunod sa iyo, dahil gusto niya'y maraming anihin, nakapagtanim na nakapagtanim, ikaw si utos ng utos, bandang huli wala kang makuha. Sapagkat walang ginawa ang bibig mo, kundi magsalita, kulang ka sa gawa. Alalaong baga ang wika ng Ama, gawin mo muna sa sarili mo, at pagkatapos mong ginawa, ituro mo sa kapwa mo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sinasabi mong magpakatatag ka, ngunit ikay na may luha ng luha. Sa kakarampot mong dinadala, reklamo ka ng reklamo. Bakit di mo sabihin sa Ama, Ama, pinibigkas mo sa bibig ko ito, gawin mo sa aking matapat na totoo, upang kapag ako'y nagsalita sa kapwa ako'y matularan ang ginagawa ko. Ngunit ang wika ng marami, gawin mo yan, gawin mo ito, gawin mo ini. Sabi pa ng Kapampangan. Subalit ang wika naman ng Ama, anak, lumalabis ka na. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, pinangungunahan mo pa ako. Kaya't nang dumatalang pagkakataon na ibigay ng Ama ang isang katapat at makatotohanang nilalang,
na nagkatawang taong tulad nila, nagsigalit at nagpuyos ang damdamin ng mga mapagpaimbabaw, ng mapagwikaan at pagturanan ng isang matapat. Kaya't nag-aklas ang damdamin, naghanap ng paraan kung paano ito gagapiin. Subalit magagapi ba ang katotohanan? Kaya't nangibabaw, magpahanggang ngayon, walang katapusan. Kung anong tinanim na mabuti hanggang wakas ng buhay ng tao, tatamasahin niya ito. Yaon ang pawang katotohanan ng isang nag-Jesucristo at nagkatawang tao. Wala na sa mundo, taglay ang tinanim, taglay ang ginawa, taglay ang salita, taglay ang panimula. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Patay ka na sa daigdig ng tao at binuhay na muli ka ng Ama. Ngunit ang gawa mong kaibuti, binubuhay pa rin ng kapwa mo. Tao, mas mainam ito kaysa binubuhay ng tao yaong masamang ginawa mo. Patay ka na'y kinasusuklaman ka pa. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan tulad ng mga eskriba at pariseo. Patay na silang lahat na mga nagsimula sa pagpapaimbabaw na pag-uugali. Hanggang ngayon tinatalakay pa ang kanilang gawa dito sa lupa. Yaon ang patotoo. Ang mabuti at masama ay di nalilimot sa lupa, ngunit may hangganan ang lahat at may takdang kaparusahan, yaong masama, at may takdang gantimpala, yaong mabubuti. Mga mahal, mamili kayo ngayon. Kayo'y malaya, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya hindi bali nang hindi ka nakaupo sa luklukang maringal, kung pagdatal naman ng takday, iluluklok ka ng Ama sa tabi niya. Buhay ba ang Diyos? Doon sa kaharian niya, na tinagpos mo ang iyong buhay sa lupa, nasa tiyad mo ang kaloob niya sa iyo, doon na may wala nang katapusan at wala ka nang sasadyaran, sapagkat sa buong panahon, paruroon ang lahat ng pumaroon, doon na lamang at wala nang lilisan. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Yamang nasambit mo ang marapat sa kanila. O aking Ama, ang taglay nila'y ikaw. Patuloy na madama, makilala ka pa, at tuwirang manahana, at wag nang mawalay pa. O aking Ama, nalubos ang ligaya, nadulot mo, na di mamamatay, sa mga anak mo, tuwirang tapat sa'yo, madarama ito sa pusong taglay nila. O aking Ama, ikaw ang ligaya, ikaw ang buhay, ikaw ang sigla, ikaw ang lahat, ikaw aking Ama, yamang ikaw ang lahat nga. Dahil ikaw ang Diyos na marapat, na kanilang marapat na tupdit gawin, sambahin, tuptin sa katotohanan, yung iyong nasa at yung layunin na maganda. O aking Ama, o aking Ama, Ama nilang lahat. Naririto silang ganap na iyong saki ilalaga at ihahatid ko naman, at sa'yo'y nilalagak ko ring ganap, pagkat ikaw lamang tanging kahatulan, at sa pamamagitan
ng iyong Espiritu'y tagapamagitan, na sa lupa'y di napaparang, at di kailanman lilisan. O aking Ama, sila iyong tunghayan. Habang ika'y nagmamasid, ika'y nakikinig, namamasdan mo ang dapat, naarok mo ang marapat, at sa akin naman patuloy kang naglalagak. O aking Ama, sila iyong pagharian, pangibabawin mong ganap, yaong iyong layon, yaong iyong nasa, ang tutupad sa'yo. Ako'y magagalak, yamang tinuran mo, kung anong galak ko'y galak mo rin ito. Pinagkakatiwala ko sila sa iyo, gawin mong marapat na sila'y pagalakin, yaong sa'yo'y tumutupad. Nagsusumaki, nagsusumikap, na patuloy kang matanggap. Nekkarameneyahana, 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 nekkarameneya, aleyakarameya, atchakaramalea, nekkarameneyahana. Buksan mo ang puso't isipan ng sarado pang tuwiran, at ika'y masumpungan, manahan ang sayo'y nabuksan na, at patuloy na pag-isahin mo sila sa iyong kalooban, sa iyong kagustuhan, sa pagiging matuwid, pagiging marapat bilang iyong anak. Nekkarameneyahana, 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 at karamaleya, haleya karamaleya. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata'y magliwanag, yamang kayo'y naririto, tandaan nyo mga mahal ko. Walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauna. Ang masakit sa inyo'y huwag gagawin nyo, yamang ang ayaw nyo'y huwag magagawa sa inyo, huwag nyong gagawin ng di dapat na dinagawa nyo sa kapwa nyo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? May sakit po ba kayo? Ang sabi nga, kung niloob ng Amang nagkasakit ka, huwag kang manimdim. Huwag kang magalit. Kundi, manikluhod ka, magpakababa ka. Aminin mo na nagkamali ka, nagkasala ka.
Hanapin mo ang matuwid na layo ng Ama sa'yo. Damhin mo siya sa puso mo, huwag ang kung ano dinadama mo, upang sa gayon kung paano nagsusumamo ka tao, maramdaman ng Ama mo katapatan ng puso mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat di binuhay ka ng Ama para pasakit at saktan ka, kundi para aliwin ka, may magpugay sa Kanya, may magpatutoong buhay na buhay siya. Kaya halina mga mahal ko, ano bang pinagdaraanan mo? Sa bawat maghapon ba'y hindi ka nakakaraos? Nakakaraos ka naman at nakakahulagpos, di baga? Kaya't manalig ka. Kung ilang araw mo yang dinala, kung ilang araw mong linggon dinala, kung ilang buwan mong dinala, kung ilang taon mong dinala, palalayain ka rin niya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba nga Ama? Kaya ang wika nga, walang ibang ama dito sa lupa, kundi tanging Ama lamang na bumuhay at may karapatang pumatay. Na nakabubuhay at nakamamatay. Na nagpapasigla at nagpapahina. Na nagpapalakas at nagpapahina. Na nagbibigay liwanag at bumabawi ng liwanag. Ngunit di niya pinapatay, sapagkat kailanman siya'y walang kamatayan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, habang nagpapalakas ka ng loob ng kapwa mo, nararamdaman mo yung lakas na binibigay sa iyo ng Ama. Habang nangungusap ka sa kapwa mo, na kung papaano yung natupad mo na at ginawa mo na, kaya mo nasasabi yaon, lalong pinasisiklab ng Ama ang pag-aalab mong mangusap sa kapwa mo. Sapagkat, alam niya, napatotohanan mo na siya, napakilala mo pa, kaya't ikaw na anak niyang nagpatotoo at nagpakilala sa kanya, wow, mabahala ka. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya, ang wika niya, sapagkat ang inyong tagapagturo ay Mesiyas, kaya yamang tinuro sa inyo ang tapat at makatotohanan, sa puso nyo'y damhin ng inyong maramdaman at maipagbigay alam na tapat man din amang sa inyo'y bumuhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang paghahari mula ulo hanggang talampakan. Mapuspos kayo ng tuwiran ng buong katatagan. Mahal na mahal ko kayo. Yamang minamahal ko kayo. Magmahalan kayo tao. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Totoo pala siya. Yamang totoo, tapat siya. Tunay nga po. Sapagkat bilang tao, sabi nga, po, opo. Bilang siya, oo, anak ko. Buhay ba ang Ama? Kaya't mula kay Isayas, ito ang pinasambit niya. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ni Yahweh. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sinong may sabi sa inyong magdala kayo niyan sa harap ko? Sinong may utos sa inyong magparot parito sa aking templo? Huwag na kayong
maghahandog ng paimbabaw. Yung palang ibig niyang itukoy. Nasusuklam ako sa usok na yan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga na walang katotohanan. Dahil sa pananatili niyo sa inyong kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Suyang-suya na ako sa mga yan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo papansinin. Kahit na kayo'y manalangin ng manalangin, hindi na kayo pakikinggan sapagkat marami kayong inutang na buhay. May magpakabuti na kayo. Mga minamahal, uulitin natin, magpakabuti na kayo. Magbalik loob kayo sa akin. Talikdanan ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan, itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balong matwid ang ginagawa. Halik kayo at magliwanag na kayong ganap. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa kong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit, kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda ng pahayag, napakaganda ng pangako, napakaganda ng inaral, napakaganda ng inulat, napakaganda ng paalala. Ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, nalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa
alam kong may magagawa ang Ama. Baka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon pang magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon pang magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Ang ibig bagang ituran ay katulad ng sinabi mong manalig ka, mahimala ang Diyos. Sinabi mo sa kapwa mo, ikaw rin na naniwala ka, nagtiwala ka. Napatutuhanan ng Diyos sa'yo, na tiwala kang tiwala sa Kanya, at napatutuhanan niyang tapat ka, himala niya ibinigay. Napakilala mo nga siya ngayon. At yung pinakikilalanan mo'y nakadama rin. Pinakilala niya rin sa kapwa niya, napakilala sa kapwa niya, nagpakilala sila, nakilala ang Ama. Gayon, kumilos siya. Kaya, isa ka bang daan ng pagpapakilala para makilala ang Ama? Pinakikilala mo ang kahiwagaan niya, ikaw ba'y pababayaan niya? Pinakikilala mo ang kabutihan niya, hindi pa pakikita ito sa iyo. Napapatotohanan sa katapatan ng tao ang kanyang gawa na mabuti sa lupa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Tapat at totoo siya. Mabilis ang pagtuyo. Yan ang katotohanan. Yan ang himala. Yan ang hiwaga. Diba? Kumusta ka na? Ano nga ba? Marcelino? Serrano. Marcelino? Marcelino? Aba, hindi ka na pala malilimutin. Oo nga. Yung asawa mo, anong pangalan? Lunes. Martes. Anong sunod sa Martes? Anong sunod sa Miyerkules? Anong sunod sa Webes? Anong sunod sa Biyernes? Anong sunod sa Sabado? Aba, kompleto araw mo. Buhay ba ang Diyos sa makatwid? Araw-araw sa buhay mo, alalahanin Ama. Di ka na niya lilimutin, isip mo'y ibibigay. Maaalala mo na ang lahat ng sayo ay lumipas, at gagawin niya na sa'yo'y ibibigay. Alin ang bibigay? Alin ang bibigay sa'yo? Binigay na nga siya sa'yo. Ano ang kasunod nito? Thank you, raw. Thank you. Babalik sa memorya mo. Ano ba nakaraan mo? Huwag mo na sabihin. Ang sabi ko ay babalik sa iyong memorya, ang nakaraan. Paano ka ba nagkasakit, Eka? Natatawa yung asawa mo. Palagay ko may katawa-tawa. Buhay ba ang Ama? Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kung minsan kawawa
ang babaeng asawa, pag nagkasakit na ang lalaki, nang unang araw nila'y datnan panawan sa tahanan nilang taglay. Tagapag-alaga, tagapagpakain, tagapaglahat, lahat sila. Ngunit sa maghapon di naalala at sa gabi sinisigawan pa. Nang napala niya ang sakit niya, naalala si asawa. Ngunit ang di nakatagal sa kanya, iniwan siya, walang napala siya. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kaya mga minamahal, mapapalad kayo ang asawa nyo'y martir. Ano? Marami kaya? Kaya lang di na ako maninita at di na ako magsasabi pa. Milan kaya ang martir? Si Maria'y nagpakamartir, ngunit di sa kanyang asawa, kundi sa taong mga manloloko at humusga sa Kristo. Kaya ikaw anak niyang mahal na ang matuwina. Ngayon'y magnilay at magbulay ka na, Kwaresma, alalahanin mo na. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Si Jessica ay aawit na aalalahanin na. Yan, may kodiko. Sawa na po ba kayo kay Jessica? Jessica, hindi raw. Halika dito, anak. Ikaw naman, ano bang pangalan mo? Jerry. Si Jerry. Jerry. Jessica, ano bang pangalan nun? Jerry ano? Adriano. Jerry Adriano. Si Jerry. Pati ikaw pumopogi, di ba? Hindi. Pumopogi ka, o. Tingnan mo. Pumopogi ba? Pag mahihain ka na, hindi ka nababalik dito. Pero kung makapal naman ang mukha mo, sa labas lang yon, mas mapalad pang bumabalik ka. Di ba? Ano? Dito, di baling makapal ang mukha mo, sa labas ay mahihain ka. Pero, sa kabutihan. Baka mamaya mahihain ka dito. Pag ganyan-ganyan ka. Doon naman kakapal ng mukha mo, alin na mas magaling? Saan? Mahihain. Dito. Doon. Hindi. Dito matapang, doon mahihain. Ano? Dige, magkanta na tayo. Galing niya na. Magandang lyrics niyan, anak. When I am down and oh my soul so weary, Wow, galing. when troubles come, Ibigay mo boses mo, wag mo iniipit. Kaganda kaya. Sige. and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to
your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Wow. Galing, nababasa na yung binabasa niya. Meron pa ba? Magbasa na tayo ng magbasa. Hindi mo alam to. Ano pa alam mo? Yan, lupa man ay langit na rin. Huwag na yung pagsubok na yan, tapos ka na dun eh. Ito. Hindi mo alam to. Alam mo yan. Salamat sa iyo. Dito nga ako, tingnan ko siya. Ikaw mag-isa dyan, ha? Kaya mo na yan. Panginoong Jesus, ako'y inibig mo at inangking lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo, Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makayanan, mapagkakaloob, mamahalin hiyas o gintong tinubos. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Sa'yo lamang, Ama, nawa'y awitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Ito ang alahin. Di ko akalain ako ay bibigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makayanan, mapagkakaloob, mamahalin hiyas o gintong tinubog. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y awitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Naway mawawaan ninyo kung anong ginagawa sa inyong kapatid na ito. At kung batid nyo lamang kung gaano lahat kayo'y minamahal, kayo rin magtuto ng pansin kung ano sa kanya'y gagawin. Upang kung paano siya inyong napalalakas at naaaliw,
kayo man di aaliwin at pala lakasin. Sumainyong kapayapaan, Pagharian kayo. Kanya-kanyang tinatawid sa buhay, kanya-kanyang lakbayin. Subalit ang bawat inyong pinasan, batid ng Ama na iya'y kakayanin. Sumainyong paghahari mula ulong gantalang-pakan, mapuspos kayo ng liwanag at kagalakan. Pagharian kayo. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, di man makayanan, maipagkaloob, mamahaling hiyas, ni gintong niloko, ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, naway gamitin, Ikaw lamang Ama, wala nang iba pa, akong mahihiling. Nawa po, alalahanin niyo sa tuwinang awiting yaon. At magunita ninyo kung paano nais ng Ama, magamit kayo't paggamit naman kayo. Di ko akalain, ako ay bibigyang pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay na ako'y sa'yo. Tanging ikaw lamang ang aking ligaya, sigla't lakas, kalasag ko pa. O aking Ama, tanging ikaw lamang ang marapat sa'kin, ganap magtagumpay. Upang bawat araw, lakas ko at tibay ay makapanahan. Ayaw ko nang mawalay sa iyong piling, Ama. Di ka man nasilayan, nahayagan. Damang-dama ko ito sa aking kalooban, kung paano ikaw sa aking magmahal, at di kailan pa man sa akin nawawalay, mula nang ako'y iyong hirangin. Yan ang masambit, nawa ninyong lahat, aking mga mahal na tuwirang. Sama ay lubos, lubos na tumanggap, ganap na nagmahal. Upang kayong lahat ay di na magtanong kung ano ang dapat. Matutuntun yun, mababatid ang lahat para sa inyong ganap na pagliliwanag at pagtupad pagtalima sa nasa't layo ng Ama. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Ay, kay sarap. Alam niyo po, kung kayo ay isang gamit na mahalaga, kung makapagsasalita lamang kayo, kapag hinahanap ka ng gagamit sa iyo, masasabi mong dito ako, o doon ako, naririto ako. Ngunit hindi nga po kayo gamit na bagay kundi kayo'y tao na maaring gamitin ng Ama. Kaya kayo nang magsabing, naririto ako, Panginoon, gamitin mo po ako sa iyong kabutihan at kabanalan, nang masumpungan kong tuwiran ang iyong kagustuhan at kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Ngunit ilan kaya ang magsasabi? Ang sabi nga, sino nga kaya ang gugusto sa mahirap? Sa mahirap gawin, sa mahirap tuparin. Ngunit sa isip mo lang yan. Kapag tinupad mo na at ginusto mo na, walang mahirap para sa Ama. Sino nga kaya ang tatalikod sa kasiyahan,
sa kaaliwan. Ngunit kapag ang ama na, ang kaaliwan mo't kasiyahan, tatalikdan mo ng lahat yan. Sino nga kaya ang tatalikod sa lahat ng magagandang tanawin at mabubuti na para sa iyo, yaw ng maganda? Ngunit kapag nasumpungan mo ng kabutihan ng ama at mabubuting, magagandang tanawin na mula sa kanyang paghahari at sa iyo'y pinakikita niya, hindi mo namimithiin pang doon, diyan, dito magtungo, kundi lagi mo siyang hanapin at puhapin sa iyong isip at damdamin. Pagpalain kayo, nawa, maunawaan nyo ito, hindi kayo sinasabing huwag kayong mamasyal, huwag kayong kumain doon, huwag kayong kumain dyan, kundi ang sinabi, huwag kang maligaw at mawalay sa ganyang mga kadahilanan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga sabi niya, ilang oras ang maghapon? Ilang oras kang naglalaba? Ilang oras kang maglilinis? Ilang oras kang nagluluto? Gawain mo ba lahat yan? Isa kang ina. Wala namang hinirang na may sanggol eh. Nagkasanggol lang uli. Tama ba? Ngunit, ibig sabihin, nang binigyan ka ng sanggol, wag mong idahilan yan para sa aking mawalay, wika ng Ama, sapagkat ako nagpahiram sa iyo niyan. Buhay ba ang Ama? Wala naman sigurong hinirang na walang higaan, walang hihigan, walang tatahanan. Di ba ga? Ngunit anak, huwag mong idahilan sa akin ang iyong tinatahanan, kaya hindi ka sa akin makapaglingkod na tuwiran. Tama ba ga? Wala naman sigurong bago hinirang ay nasa abroad, kundi naririto lang. Tama ba ga? Kaya anak, pag lumilisan kayo, huwag mo idahilan sa akin, sandali lamang po. Batid ko naman kung anong nasa sa iyo at dapat sa iyo. Di ba ga? Ngayon, kung lahat ng iyay katwiran, sadyang dahilan niya ng tao. Ngunit walang dahilan kapag gusto. Walang katwiran kapag nais. Ito, sapagkat ang lahat ng iyan, may pamamaraan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngunit, kailan may di nyo maririnig yan sa kapwa nyo? At di nyo yan sasabihin kahit kanino, sapagkat may sentido at isipan ng tao. Di ba nila batid kung sino tinanguan at tinanggap? Ba't kailangang idikdik mo ng idikdik? Ikaw mismo na may isip, na may damdamin, ang magnilay at magbulay. Huwag ang kapwa mo laging tinatapik ka, pinapaalalahanan. May isip ka naman, di ba ga? Kaya't kapag naligaw ka, huwag mo ikatwiran kay Juan, kay Petra. Ikaw mismo sumuri sa sarili mo. Kapag nagkamali ka, huwag mo sisihin si Juan at si Pedro, sapagkat gawa mo ito. Kaya't kung anong ginagawa mo, siyang igaganti sa'yo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Iba ang gampanin sa tahanan sa lahat ng sandali, sa bawat araw, sa bukirin at saan man dako. Sa gampaning pang-espiritual para sa iyong kaligtasan. Kaya't huwag mong pagpaparehasin yan. Sinisigurado ko sa iyo, di magpapatay. Alalaong baga, mamili ka ng higit na marapat siyang pagtuunan mo, sapagkat kung sinong bumuhay sa iyo, siya namang nakababatid ng dapat sa buhay mo. Pagpalain kayo, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Ama?
Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Oh. Gusto mo ba yan tungkod mo na yan? Ha? Ayaw mo sana, pero gusto mo. Kasi alam mo, kapag yung may baka-baka, hindi totoo yun eh. Pero kapag wala na yung baka, totoo na yun. Buhay ba ang Ama? Bakit? Pag pinagtibay mo sa sarili mo, di ka madadapa, hindi ka matadapa. Pag pinagtibay mo, didiretso ka, at ginawa mong diretso, madidiretso ka. Ngunit kapag ginawa mong hindi totoo, ay di ka magiging totoo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? At tandaan ninyo, kapag sa isip at damdamin mo may sakit ka, di ka mawawala ng sakit. Ngunit kapag sa isip at damdamin mo masigla, malusog ka, malakas ka, sigurado magaganap sa buhay mo yan. Sapagkat kung ano bukang bibig mo, siyang laman ng puso mo. At kung ano pangarap mo, mga pananalig mo, siyang gagawin sa iyo ng Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngayon, kung alam mo, nang unang hakbang mo, ang nagpalakad sa iyo hindi tao. Paninindigan mo yaong pinalakad ka ng Diyos mo, kaya't paninindigan mo, diretso lakad mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, aba, kung hambing ka naman sa bata, may sinusubuan, aba hindi ka na makakaalis sa pagkabata. Kailangan magbilang matanda ka naman, na sabihin mo, titindig ako sa sarili ko at susubo ako mag-isa. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, kung lagi kang susubuan, kung lagi kang aakayin, bata ka pa niyan, kailan ka tatanda sa pananampalataya? O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Maliwanag naman ang saksit tinuturan ko sa inyo, na di nagbibiro ako kailan pa man tao. Maliwanag ang pinasisilay ko. Lahat ng gumaling ngayon, bukas ay wala na. Yung tinuturang ko ay instant healing na tinatawag. It's a miracle, wika nila. Sa sakit, milagro. Sa isip, walang milagro. Buhay ba ang Ama? Kaya, kailangan may sakripisyo. Kailangan may patotoo. Kailangan nagpapatotoo. Kailangan nagbabata. At ang nagbabata, nagpapatotoo, lugod na lugod ang Ama. Paano kayong kalulugdan? Kung gusto nyo lamang ay ginhawa lang. Ngunit kung gusto nyo pa rin, yung ginhawa, katapatan, katotohanan, lugod na lugod sa inyong Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tumayo ka nga, anak. Katulad niya, sinong mas mapalad sa inyong dalawa? Sa palagay mo? Ikaw, sa pisikal na pananaw. Ngunit sa puso, kaya sinong mapalad sa inyong dalawa? Taas mo. Kung ito nagnanaknak, nakita mong natitigang, yung pakayang likod na hindi ganyan, batid ko, kahit di mo pasilay, mas manaknak ito kaysa sa likod. Tama baga? Sapagkat di na kailangan suriin pa ng mata. Ngunit ang espiritu ko'y nasuri na. Kaya't kung totoo, tapat kayo tao, nabatid nyo, tinuturan ko. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. At doon pa lamang kung nararamdaman nyo at nabubulay-bulay mga tinuturan ko, matatanto niyong di nga taong kausap nyo at mababatid niyong makipagtotoo kayo. Kaya't ang wika ko, sumayin niyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, ang may pandinigay na karinig,
ang may mata ay nagliwanag. Ay, buhay po ba ang Diyos? Huwag niyong ipapalagay na galit ang Diyos kapag nangungusap ng diretsuhan. O dili kaya'y bilang Apo Kunching galit. Ano namang karapatang magalit sa inyo at bakit kayo kagagalitan? May ginawa ba kayong masama kay Apo Kunching? At kilala ba kayo? Ikaw, kilala ba ni Apo Kunching? Ikaw, kilala ba ni Apo Kunching? Siya bakatid. Kung batid niyo yon, dapat alam nyo ang mga sinasabi, di tao at di pagkatao. Kaya gawin nyo tapat sa puso nyo. Pagtanggap, pagkilala, at pagsunod. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba Ama? Kaya, kang malumbay anak, ang wika nga, minsan ang tao ay natatakot mapuwing, baka mabulag. Iwas na iwas ka namang mapuwing sa maliit na langgam, maliit na buhangin. Ngunit di mo naman alam ang pamamaraan na ang kasuutan mo, kumisa'y nagkakadumi na hindi mo sinasadya. Ganon din naman ang pamamaraan ng Ama. Maaari kang mabulag. Maaari kang magliwanag. Ang mga mata, kahit ito'y bulag. Maraming pamamaraan at maraming dahilan para mabulag ang tao. Ngunit kung may tiwala ka't pananalig sa Ama, iisipin mo bang mabubulag ka? Ngayon, kung hindi mo pa siya kilala at nabulag ka, manalig ka namang makakakita ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Jessica, tapat ba ang Diyos, anak? Buhay ba ang Diyos? Tanungin mo nga kay Jere. Jere, kamo. Buhay ba ang Diyos? Ano sagot niya? Oo nga naman, ano? Hindi sumagot. Tumakbo. Sa inyong lahat, hindi po ba mabait kayo? Pwede ba? Bukas na lang ang bendisyon? Po? Sabi nga ni, araw-araw, kung ginagawaran kayo at wala kayong nararamdaman, patay ang inyong pananampalataya. Buhay ba ang Diyos? Para naman po, makaparte tayo sa iba. Ano? May tutunguhan po kami eh. Ilan lang naman ang pinili ko para makiisa. Ngunit, sabi nga po, may bukas pa. Ano po? Buhay po ba ang Diyos? Mapalad nga po kayo kung anong gustong oras nyo na lamang, kung anong araw nyo na lamang gusto. Eh, paano po yung mga tumutupad na kung hindi tutupad araw-araw, eh wala sa inyong maglilingkod? Kaya, magpasalamat po kayo sa Ama. Kaya, ang tanong niya ay eto eh. Aba, kung lahat ng kapwa niya katulad ng inyong katwiran, kung kailan ko gusto, kung anong oras ko gusto, kung ayaw ko, hindi ko, sinong maglilingkod sa inyo? Meron po ba? Wala po. Pasalamatan niyo po ang Diyos sapagkat mayroon siyang binabagong isip, binabagong damdamin upang makatupad sa Kanya. Sapagkat kung hindi, uwi na kayo. Wala na talaga. Ngunit sabi niya, ano sabi niya? Alalahanin mo anak ang makikinabang, wag yaong mga nagbabali, wala lamang. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng pananampalataya na may katapatan, na may pagiging makatotohanan at pag-asa
natatanggapin ninyo at angkinin nyo naman kung anong hiniling nyo. Umasa kayong buhay sa tuwin ng Ama, mahiwaga, mahimala, ang imposible magagawa niyang posible sa lupa. Kaya't kung patuloy na katuon ang inyong isip at damdamin sa Kanya, siya kaya'y mawawalay sa inyo. Hindi na. Kaya pagpalain niya kayo. Tayo na po, mga mahal.